sa nangyayari sa akin. O kaya, Lord, may pagkilos ka pa ba sa buhay? Ito po marahil ang tanong ng bawat isa sa tuwing tayo po ay may mga problema. Sa passage po na ito, pinapakita po ng Diyos kahit mukhang magulong lahat. Ang kailangan lang po natin gawin ay ang maniwala at isuko ang aming buhay sa Kanya. Dahil siya pa po may hawak at nakakaalam ng lahat. Una po, God can use anyone. O kayang gamitin ng Diyos ang kahit sino. Sa ating pong teksto, ginamit ng Diyos si Cyrus the Great bilang sanghari na hindi naman po talaga nakakakilala sa Kanya. At ganoon din po sa ating panahon, may mga pagkakataong may ginagamit po ang Diyos na hindi pa po tuloy ang nakakakilala sa Kanya. Minsan kung sino pa ang hindi naniniwala sa Kanya, ay sila pa ang ginagamit ng Diyos. At ikaw din ang gagamitin upang mapakilala mo siya sa Kanya. At sa ganito pong pagkakataon, hayaan po natin na gamitin sila ng Diyos para sa atin. Huwag po natin silang ahadlangan. At huwag po natin silang pagbawalan. Kaya nais pong sabihin sa atin ng Diyos, nagagamitin niya po tayo upang pagbukas ng mga pintuan, pagpalaya ng mga tao. Ito pa rin ang plano ng Diyos. Hindi kailangan perfect ka para gamitin ka ng Diyos. Tulad ng mga disciple ni Jesus. Hindi sila perfect. Meron sa kanilang mga hiningin ng buwis o magnanakaw. O maaari natin tawagin na pangkaraniwang tao na nakakagawa ng kasalanan. Kaya kung feeling mo hindi ka rin, nagkakamali ka, nagdududa ka, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Pangalawa po is, God goes ahead of you. Nauuna ang Diyos sa buhay mo. Totoo po bang nauuna ang Diyos sa buhay natin? Kung titignan po natin, may ibang nais, ipabatid ang Panginoon. Pwede sabihin na, mauna ako sa iyo. Isipin po natin yung mga kinatatakutan mo bilang isang Kristiyano, bilang isang estudyante. Sino yung mga student dito? Ano yung usually na mga kinakatakutan mo? Exam, di ba? Quizzes, di ba? So mga nakagraduate po, anong kinatatakutan natin? Minsan yung future o yung career natin. Bilang anak, ano po yung kinatatakutan natin? Pleasure po ba? Nang dahil sa pamilya? At yung iba naman po is relasyon. Pero sinasabi po ng Diyos, nandun na ako bago ka pa makarating. Ibig po sabihin, hindi ka nag-iisa sa mga laban mo sa buhay. Sa araw-araw na laban mo sa buhay, lagi siya nakaagabay sa iyo. Sinasaayos niya ang tatahakin mo. Ngunit hindi ka titigilan ng kalaban sapagkat alam niyang tama ang sinusunod mo. Kaya kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo na tibayan niyo na. Tibayan ninyo yung pananampalataya at patuloy na lumaban sa buhay. Dahil sa dulo ng daan, may malaking sorpresa ang Panginoon sa atin. At siya mismo ang naghihintay sa atin sa dulo. Ikatlo po, God knows you even if you're still figuring it out. Kilala ka ng Diyos kahit hindi mo pa siya kilala. Sabi ng Diyos kay Cyrus, tinatawag kita sa pangalan kahit hindi mo ako makilala. Kahit hindi mo ako kilala. Sino na po naka-experience dito na may isang taong tumawag sa iyo pero napaisip pa na, ba't niya ako kilala? Sino ba ako? Artista ba ako? Sikat ba ako? Na-chismis ba ako? Ba't niya ako kilala ba? Mapapaisip ka pero ang Diyos, ang lalim po ng ibig niya sabihin dito. Para sa mga kabataan po na naguguluhan sa kanilang faith, o mga Kristiyano hindi pa po nakakakilala ng lubusan sa Panginoon.
Sino po dito yung may tanong lagi kay God? Sino pa po yung hindi pa sure sa kanyang paniniwala? O kaya naman po, sino ba dito yung hindi niya pa sinusuko yung kanyang buhay? Yung hindi pa naniniwala sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanya. Dahil alam po ng Panginoon kung sino tayo. At kilala po tayo ng Diyos. Hindi siya naghihintay na maging perfect ka muna. Hindi siya naghihintay na makagraduate ka. Hindi siya naghihintay na magkatrabaho ka. Hindi siya naghihintay na magkapamilya ka. At hindi siya naghihintay na bumagsak ka muna upang kilalanin mo siya. Isipin mo, no? Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating magulang, ng ating ina. Kilala na tayo ng Diyos. At alam niya yung buhay mo. Alam niya yung puso mo. At wala po tayong may tatago sa kanya. Last po, pang-apat po, there is only one true God. Iisa lang ang totoong Diyos. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Sa mundo po natin ngayon, maririnig po natin yung mga salita. Sundin mo lang kung ano yung gusto mo. Kaya naman, ikaw na bahala sa buhay mo. Lahat naman tama. Pero malinaw pong sabi ng Diyos, hindi feelings ang basihan, kundi ang katotohanan, kundi ang Diyos. Sino po ba talaga ang nasusunod sa buhay na? Pwede po ba magtaas ng kamay yung mga nasusunod ng kanyang mga barkada sa kanyang buhay? Pamilya? Kaya may nasusunod ng social media. O kaya naman mas sinusunod mong sarili mong gusto. Pero alam ko, karamihan dito, ang sinusunod ay yung nag-iisang Diyos. Amen. Dapat po hindi tayo o sila ang nasusunod. Hindi yung mga kaibigan natin, hindi yung mga nasa social media. Ang Diyos po, dapat ang nasusunod sa atin. Dahil alam niya na mabubuti para sa ating buhay. Dahil sabi nga po sa verse 7, God is in control of everything. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Ako lumilikha ng liwanag at dilim. Hindi po ibig sabihin na masama ang Diyos. Ibig sabihin, wala pong nangyayari na hindi alam o kontrolado ng Panginoon. Amen po ba? Sa palagay niyo po, anong nararamdaman ng inyong katabi? Kaya niyo po bang malaan? Dahil ng Diyos po, kahit ano, nakikita niya kung ano po nilalaman ng ating mga puso. Alam niya po kung may heartbreak na yan. Alam niya po kung may failure na yun sa buhay mo. Alam niya po kung may rejection ka. At alam niya po kung nakukonfuse ka mo. Kaya gamitin ng Diyos ang lahat ng yan. Upang lalo mo siyang makilala, upang lalo mo siyang maranasan. Minsan naiisip mo, ang gulo ng buhay mo. Wala akong direction. Parang nauhuli na ako sa iba. Pero ang totoo po, hindi nalilito ang Diyos sa buhay mo. Kahit ikaw, may litong-lito na. Hindi po aksidente ang buhay mo. Hindi ka random. Maaari po ba natin sabihin ito sa ating mga sarili? Hindi ako aksidente. Hindi ako aksidente. Hindi random ang buhay ko. Hindi random. Dahil ang parehong Diyos na kumokontrol ng kasaysayan ay siya rin pong kumikilos sa buhay natin ngayon. Para ka lang po nanonood ng movie. Sa gitna ng story, medyo pagulo. Maraming problema, hindi pa clear. Medyo malabo pa ang ending. Pero ang director, alam na niya po ang ending. Dahil ang Diyos ang author ng buhay mo. Amen. Ibig sabihin, kaya gamitin ng Diyos ang kahit na sino sa atin. Nauuna po siya sa bawat laban natin. Kilala ka niya personally. Siya ang